What's up mga ka-Bench Reaction PH? May bad news ngayon para sa Los Angeles Lakers dahil maagang lumabas ng laro si Luka Doncic matapos makaramdam ng sore hamstring sa kanyang left leg. Ayon kay Coach JJ Redick, too early to say kung seryoso talaga ang injury pero hindi na bumalik si Luka matapos ang second quarter. Sa gitna ng pangamba, isang malaking tanong ngayon ang bumabalot sa Lakers. Gaano kalaki ang epekto nito habang papasok sila sa post-deadline stretch ng season? Pero sa kabila ng pagkawala ni Luka, ipinakita ng Lakers ang tunay na next man up mentality. Nanalo ang Lakers kontra Philadelphia 76ers 119-115 sa isang total team effort type of win. Nanguna si Austin Reeves na may 35 points sa sobrang efficient na 12 of 17 shooting, dagdag pa ang 6 rebounds. Si LeBron James ay nagtala ng 17 points, 10 assists pero may 8 turnovers. Solid din ang ambag ni Rui Hachimura na may 14 points at 7 rebounds, Laravia na may 14, DeAndre Ayton na may 10 points at 6 rebounds, Marcus Smart na may 7 points at 5 assists, Vanderbilt na may 6 points at 6 rebounds at Maxi Kleber na may 4 points at 3 steals. Pero malinaw kung sino ang bumuhat sa Lakers, si Austin Reeves. Sa fourth quarter pa lang, 2 sunod na tres agad ang pinakawalan niya. Umabot siya sa halos perfectong shooting night at literal na nagwala ang crypto arena. Sabi nga ng mga nanood, parang unconscious si Reeves sa opensa. Isa itong malinaw na senyales na handa siyang umako ng mas malaking role lalo na kung sakaling magpahinga o mamiss ng ilang games si Luka. Makikita rin dito ang adjustment ng Lakers system. Mas naging guard-driven ang opensa. Mas maraming bola kay Reeves at LeBron habang si Ayton ay ginamit bilang interior finisher at screener. Hindi man flashy ang stats ng iba pero ramdam ang collective effort sa depensa at ball movement. Dagdag pa rito, nagsalita rin si JJ Redick tungkol sa bagong kuha ng Lakers na si Luke Kennard. Ayon sa kanya, isa ito sa pinakamahusay na shooter sa NBA at balak niyang hikayatin si Kennard na mas agresibong mag-shoot. Kasabay nito, pinasalamatan din ni Redick si Gabe Vincent para sa naging kontribusyon nito sa team bago ang trade. Ngayon, kung pagsasamahin natin lahat, Luka hamstring scare, Reeves explosion at pagdating ni Luke Kennard, malinaw na papasok ang Lakers sa isang critical stretch. Kapag healthy si Luka, dangerous ang ceiling ng team na ito. Pero kung magtatagal ang injury, mapipilitan ng Lakers na umasa kay Reeves bilang secondary star, habang si LeBron ang patuloy na magiging primary playmaker. Ito na rin ang tunay na test ng depth ng Lakers pagkatapos ng deadline. Sa ngayon, good sign na nanalo pa rin ang Lakers kahit wala si Luka sa second half, pero mas mahalaga ang mga susunod na update sa kanyang hamstring. Dahil kung seryoso ito, pwedeng magbago ang buong trajectory ng season ng LA. Kayo, ano sa tingin nyo? Kung sakaling mamiss ni Luka ang ilang games, sapat ba ang Reeves-LeBron combo para manatiling competitive ang Lakers? At gaano kalaki ang magiging impact ni Luke Kennard sa spacing ng team? I-comment nyo na ang opinion nyo below at kung gusto nyo ng araw-araw na Lakers updates at analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang Bench Reaction PH.